Panginoon. No? Okay? Story yung ano? Yung self-proclaim. Okay, noong last Sunday ay pinag-aralan po natin ang about the church. Tinutukoy po doon sa ating paksa noong last Sunday, the marks of a true New Testament church. So nakita po natin doon yung 5 klase na sa loob ng church na pinakatiwala po ng ating Panginoon sa kanyang lingkod, na kung saan po ay napakahalaga na dapat po natin makita na ang church po ay talaga hong self-governing, self-supporting, and self-propagating. Pag sabing self-propagating, ibig sabihin, sarili pong pagpapalago, sarili pong pangangaral ng mga salita po ng ating Panginoon. Okay? So, ngayon po ay dito pa rin po tayo sa church, sa ecclesiology, na kung saan po dito pa rin po tayo sapagkat ito po ay series na atin pong pag-aaralan, no? Sapagkat napakahalaga na ang pag-aaral po natin ay sunod-sunod, no? Para po mas lalo po nating maintindihan at maunawaan po yung tungkol po sa church ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, ang ating paksa ngayong umaga may kinalaman po sa tinatawag na the important things inside the church. Meron pong mga mahalagang bagay, no, sa loob po ng iglesia ng ating Panginoon. Sa loob po ng kanyang church, no? Ano po 'yon ang mga mahalagang bagay po na 'yon, mga kapatid? Ito po ngayon ang ating pag-aralan sa ating pong paglilingkod na ito, no? The things to do inside the church as follows. Meron pong 5 bagay na nais ko pong ipahayag po sa inyo, mga kapatid, sapagkat ang church napaka-importante po, no, sa harapan ng ating Panginoon. Napaka-importante na ang church ng ating Panginoon ay lumago, mga kapatid, no? At ito po ay these things remind us that the church is a sacred place where we need God, no? Kailangan po natin ng Diyos. Amen po? Yung church, kailangan po niya ang ating Diyos. Tayo po yon, ang church. Kailangan po natin si Lord. Amen po? Okay? Tayo po nangailangan sa ating Panginoon. Hindi po si Lord ang siya nangailangan. Kasi si Lord po, nandyan na po lahat sa Kanya. Tama po? Kaya sabi po dito, strengthen our faith and fellowship with others. Ito pa pala yon, ang church, no? Tayo ay magpalakasan sa atin pong pananampalataya at sa atin pong fellowship, no? Sa atin pong pagsama-sama ng bawat isa po sa atin. Truly makes the church meaningful is not the building itself, no? It's not the building itself. So, ang church hindi po building, kundi tayo. Tayo po na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo po na nagsama-sama sa ating pagsamba po si Lord. Kay Lord po, mga kapatid. Kaya nung sinabi ni Lord na iligtas niya po yung kanyang church, tayo po yon. Hindi po yung building. Tama? Hindi po yung literal na ito na building ay ililigtas po ni Lord. Hindi po. Tayo. Tayo po ay yung church ng Panginoon. Ito pong building ay atin lang po itong pinagkakatipunan. Tama po? Itong building, ito po ang place lang po natin na atin pong pinagdadausan ng gawain po ng ating Panginoon. No? Kaya, but the presence of God and the hearts of His people who gather there to worship Him in spirit and in truth. So, nandun pa rin po, of course, yung presensya po ng ating Panginoon, no? Bakit po? Sabi po niya dito sa aklat po ng Matthew, no? Ito po yung ating introduction po, mga kapatid. Matthew chapter 18 po, no? Verse 20, sabi po ng ating Panginoon, okay, sa pamamagitan po ni Mateo, okay, Matthew chapter 18 verse 20, sabi po dito ay where 2 or 3 are gathered together in my name, sabi ni Lord, there am I in the midst of them. Tingnan niyo po, no?
dalawa daw o tatlo nakakatipon sa pangalan ng ating Panginoon. Nasaan daw si Lord? Sa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin, nandito yung presensya ng ating Panginoon. Kaya dapat ang pagsamba ay maayos, no? Ang pagsamba dapat biblical, na dapat po nating i-execute o dapat po nating gawin sa ating pagsamba sa ating Panginoon, no? Worship Him in spirit and in truth, no? Pag sabing spirit, wala tayong nakikita, subalit atin pong naramdaman yung totoo at tunay na Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Nararamdaman ba natin ang ating Diyos? Amen, no? Sapagkat nandito po yung presensya ng ating Panginoon. Ngayon po, sa 5 bagay na nais ko pong i-share sa inyo mga kapatid, napakahalaga po ito, at nais ko pong ito po ay atin pong, kung maaari po, ating isulat ang mga talata, sapagkat importante po ito upang kapag meron pong mag-question po sa atin po itong masagot, no? Sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat binibigyan po tayo ni Lord ng warning sapagkat darating po talaga ang time o ang panahon sa ating paglilingkod sa Lord na meron pong mga magtatanong sa atin. Tama po? Hindi po talaga maiwasan po yun, no? Kaya sabi dito ni Lord, sa pagitan po ni Pedro, 1 Peter chapter 3, verse 14, no? Sa wikang Tagalog, sabi po dito, datapwat at kung kayo ay magtiis dahil alang-alang sa katwiran, ay mapalad kayo at huwag kayong matakot sa kanilang kilabot, ni huwag maligalig. So, kahit sino man yung tao, ay huwag tayong matakot, sabi ni Lord, at ano man yan ang kanilang kilabot, ay huwag tayong maligalig. Verse 15, kundi pabanalin ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso at palaging maging handa na magbigay ng kasagutan sa bawat tao na nagtatanong sa inyo ng dahilan sa pag-asa na nasa inyo na may kaamuan at takot. No, tingnan niyo po sabi ni Lord, lagi daw tayo handa, no? Kasi baka mayroon magtatanong po sa atin. Tama po? Okay? Kaya po, ang importante na po kasi dito, meron tayong paninindigan. Amen po? Meron tayong pinanghahawakan ng mga aral po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po? Taglay ang mabuting budhi upang samantalang sila ay nagsasalita ng masama sa inyo. No, hindi po talaga maiwasan po yun. No, meron pong magsasalita sa atin ng masama. Gaya ng mga gumagawa ng masama ay mapahiya nawa sila na nagbibintang ng mali sa inyong mabuting pamumuhay kay Kristo. Tingnan niyo po. So malinaw po mga kapatid, na ito po ay nakita ho natin na kailangan naman po tayo po ay magkaroon ng tinatawag po, mga minamahal, ng paghahanda sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon. At malinaw po na marami pong tao talaga na magbibintang sa atin, sabi ni Lord. At ang sabi naman ni Lord ay sila ay mapapahiya dahil sa katotohanan ng mga aral po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya importante po ito, yung ating pag-aaral na ito, no? Sa tuwing tayo nag-aaralan, napakahalaga po ito sapagkat tayo po ay pinapalago po ng ating Panginoon. Now, the things to do inside the church as follows. Number 1, no? To obey God's command. Ang church dapat sumunod sa Panginoon. Amen po? Hindi po pwede na ang Diyos ang susunod sa atin. Tama? Tama po? Amen. Tayo dapat ang sumunod, hindi po ang Diyos. Bakit? Diyos po yan Hindi po ba? Okay? Ang pinaglingkuran natin, pinakamakapangyarihan ng Diyos. May-ari ng buhay natin. May-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo ito. Hindi po pwede na siya ang susunod sa atin. Tayo dapat ang sumunod sa ating Panginoon. At dapat paniwalaan po natin, mga kapatid, ang kanyang mga patutuo, no? Sa kanyang mga salita sa buhay po natin. Kaya po, atin pong basahin, mga kapatid,
ang aklat po ng 1 John sa ating binasa kanina, mga minamahal, 1 John chapter 5, verse 9. No? Verse 9, sabi po dito, ito po kanina ang ating scripture reading, sabi dito, mga kapatid, kung tinatanggap natin ang patutuo ng mga tao, ay lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Sapagkat ito ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ay patutuo tungkol sa kanyang anak. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Kung tinatanggap doon natin ang patutuo ng tao, mas lalo daw dakila ang patutuo ng Diyos. Totoo po ba yan? Totoo po, mas lalong dakila ang patutuo ng ating Panginoon. Kaya po, may binanggit din po dito mga kapatid si Pedro sa aklat po ng Acts chapter 5. Okay? Ano pong sabi ni Pedro dito sa Acts chapter 5 mga kapatid? Basahin po natin ang Acts chapter 5. Okay? Verse Verse 29 ba yun, mga minamahal? Tingnan natin ang verse 29. No? Nang sabi po doon ng ating kapatid na Pedro, datapwat, sabi dito ni Pedro, datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Tingnan niyo po. So, panalagad po yung ating Diyos. No? No? Doon muna tayo sa Lord magkaroon ng tinatawag po na kung anong sasabihin po natin, mga kapatid, ay dapat tayo ay magsitalima sa ating Panginoong Diyos. Unahin natin na sundin yung ating Panginoon. Amen po? Kaya yung pagsamba ay utos po yan ni Lord. Amen? Kaya unahin po na natin si Lord, mga kapatid. No? Malinaw naman ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako sa atin, na dapat po natin siya first talaga siya sa ating mga buhay. Okay? So, malinaw po na napakahalaga na tayo po ay sumunod, no? Sa ating o sa mga kautusan ng ating Panginoon. Okay? So, ang tanong, ang utos po ba ng Diyos ay mabigat? Hindi po mabigat ang utos ng Diyos, mga kapatid. Okay? Mabigat po yan sa mga tao na ang kanyang buhay ay hindi niya nilaan sa Lord. Tama? Mabigat po yan sa mga tao na wala na ibang ginagawa, kundi puro mga mundong mga ginagawa. Mabigat po sa kanila yan. Kasi ayaw nila magpasakop sa Lord eh. No? Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga totoo na naglilingkod sa Lord, hindi po yan mabigat. No? Basahin po natin, aklat po ng 1 John uli, ating binasa kanina, mga kapatid. 1 John chapter 5, no? Verse 3. No? Sabi po dito, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Tingnan niyo po ang totoo palang umiibig sa Lord, tumutupad po yan ng utos po ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi ko dito, tuloy natin, at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Hindi ho mabigat ang utos po ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Mabigat po ba yan ang utos ni Lord na tayo ay manalangin araw-araw? Mabigat po ba yon? Hindi mabigat po yon. Araw-araw tayo manalangin. Di po ba? Araw-araw magbasa ng salita ng Diyos, mabigat po ba yon? Dala-dala mo ba ang napakalaking Bible na parang building na laki? Tapos basahin mo? Hindi po mabigat yan, mga kapatid. Okay? Kaya sabi ni Lord, tama si Lord, na ang kanya mga utos ay hindi mabibigat. No? Maraming utos si Lord sa atin, subalit hindi po yan mabigat, mga kapatid. Bakit po? Bakit po hindi mabigat sa atin? Sapagkat tandaan po natin, ang gumagawa sa buhay natin si Lord. Amen? Ang kumikilos sa buhay po natin, yung ating Diyos. Okay? Kaya ang lahat natin yung ginagawa, no, wala po yan. Hindi po yan mabigat, mga kapatid, kasi ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Amen? Ang pananalangin mo, ang pagbabasa mo sa salita ng Diyos, ang pagdala mo sa gawain ng Lord, ay ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Amen? Pero tingnan niyo po, kung sino po ba ang magbibenepisyo nito? Sino po ba ang magbibenepisyo?
kapag tayo gumagawa sa gawain ni Lord? Di ba tayo din? Tama po? Tayo din lahat ang magbibinipisyo nito. Anong benepisyo? Lumalago tayo sa Lord, naging mature yung ating pamumuhay sa Lord, tama po? Na marami tayong natutunan tungkol sa mga salita ng Diyos, nandun, nagkaroon tayo ng kagalakan, nagkaroon na tayo ng peace of mind. Di po ba? Hindi peace of mind, ha? Hindi isda. No? Kundi peace of mind. Meron tayong kapayapaan sa ating isip, mga kapatid. No? At higit sa lahat, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. Pinupuno niya ang puso natin ng pag-asa, no? Sa kanyang harapan. Kaya ho, mahalaga yung ating pagsunod po, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya dito, ay basahin po natin ang aklat po ng Ephesians chapter 5, no? At ito po, may mga supporting verse po tayo na dapat po nating makita sa atin pong pag-aral pong ito. No? Sabi po dito sa Ephesians chapter 5 verse 1, "Be therefore followers of God as their children." Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. So, dapat ang mananampalataya ng ating Panginoon, dapat ang mga anak ng Diyos, dapat sumusunod po yan sa Panginoon. Dapat followers po tayo ng ating Panginoon. Amen po? Napakahalaga po yon ng ating pagsunod sa Diyos. Huwag na tayo mag-isip pa na kung ano-ano pa, kundi dapat tayo ay sumunod sa ating Panginoon. No? Sapagkat sa Diyos ay walang excuse. Tama? Sa Lord po, walang excuse po yan. Pag sinabi ni Lord na gano'n, dapat sundin natin yung sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi delikado po kapag tayo ay maraming excuse, baka mamaya sasabihin din ni Lord sa iyo, ay excuse din ako magpala sa iyo. Excuse din ako na magbigay sa inyo ng mahabang buhay. Excuse din ako na mag-protect sa inyo. No? Mahirap po yun, mga kapatid. Kaya sa Lord, wala pong excuse yan. Pag sinasabi ni Lord, yun po talaga ang totoo, mga kapatid. Yun po talaga ang dapat po nating sundin, no? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, no? Kaya po, ano pa pong sabi dito, mga minamahal, na kung saan ay dapat po tayong sumunod sa mga utos po ng ating Panginoon. Ano pa pong utos ng ating Panginoon na ating pong nalaman, ating nakita po sa kanyang pagbabahagi noon ng kanyang mga salita. No, malinaw po doon sa aklat po ng Matthew chapter 28, verse 19, up to verse 20, mga kapatid. Utos din po yan ni Lord. Ano pong utos ni Lord? "Go ye therefore and teach all nations," no? "Baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Ghost." Humayo kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng bansa. Kaninong alagad? Alagad po ng ating Panginoon. Hindi ho alagad ni pastor. Amen? Ang gagawin po, hindi ho alagad ni pastor, kundi alagad ng ating Panginoon. Kaya mga alagad ay dapat sumunod sa Lord. Amen po? Okay? Disciple, followers, yun po tinatawag ng mga alagad ng ating Panginoon. Tagasunod, no? Sa ating Panginoon. Kaya ang alagad ay ano pong gusto mangyari ni Lord? Baptizing them. Tama? Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Pagka naintindihan mong aral, walang dahilan para hindi ka magpabautismo. Amen po? Okay? Walang dahilan po yan kung naintindihan mong aral ni Lord. Kung gusto mo sundin si Lord, wala akong dahilan po yan, mga kapatid. Sundin mo ang utos ng ating Panginoon. After po na mabautismuhan, okay? Easy gulaki lang ba ang tao o nabautismuhan, yung mananampalataya? Hindi po. Kasunod, ano po? Teaching them. Teaching them, sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, turuan pa rin sila sa anumang mga inuutos ng ating Panginoon. So, yun po ang gusto po ng ating Panginoon. Dito po sa loob ng church, tama? Ito po yan sa loob ng church, mga kapatid. Inside the church po, ito po yung tinuturo, yung mga utos po ng ating Panginoong Diyos. Bautismuhan ka, hindi para maligtas ka sa impyerno. Bautismuhan ka para masunod mo yung utos ni Lord. Tama? Bautismuhan ka para masunod mo ang utos ng Diyos. Bautismuhan ka sapagkat ikaw po ay nananampalataya
sa utos po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ano pa po mga batid? Kung inyo pong naalala po dito, sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 10, meron pong binabanggit po ang ating Panginoon during the time, sa panahon po ni Moises, sa Deuteronomy chapter 10, verse 12. Ano po sabi dito mga kapatid? And now, Israel, what do the Lord thy God require of thee? So, sinabi po dito ng ating Panginoon sa pagitan po ni Moises, at ngayon Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoong Diyos? So, required. Ibig sabihin, may requirements sa ating Panginoon, no? Required po ito, ang gusto po ni Lord. Ano po yung sinasabi ni Lord na required sa mga Israel during that time? But to fear the Lord thy God, no? Matakot sa Panginoon mong Diyos. To walk in all His ways. Tingnan niyo po, no? Lumakad sa kanyang mga daan. And to love Him, no? At ibigin siya. And to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. So, verse 13, to keep the commandments of the Lord. No? To keep the commandments of the Lord. Ganapin mo ang mga kautusan o ang mga utos ng ating Panginoon. And His statutes, yung kanya mga palatuntunan, no? Sa buhay po natin, which I command thee this day for thy good. So ito pala mga utos ni Lord para sa kabutihan natin. Amen po? Ito pala yung mabuti para sa atin po mga kapatid. Kaya wag nating i-reject, wag nating pabayaan itong mga utos ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga po ito mga minamahal. Now, ano pa po? Pagdating po sa bagong tipan, inulit pa po ba ni Lord? Yes, sinabi pa uli ni Lord mga kapatid. Okay? Kasi kailangan, ang mga mananampalataya, kailangan po mapalalahanan. Tama? Kasi ang tao, madali kalimot. Kaya kailangan ay paalalahanan pa uli ng ating Panginoon. Matthew chapter 22, mga kapatid, basahin po natin, verse 36, no? Sabi po dito, ano po ba ang paalala ulit ni Lord? Sabi po dito, Master, which is the great commandment in the law. Sabi po dito ng mga alagad, no, sa ating Jesucristo, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Chapter 37, verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Pag sinabi pong with all thy heart, wala nang iba kang ibigin kundi ating Diyos. Amen? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano pa pong sabi nito? And with all thy soul. Meron ba tayong kaluluwa? Amen. Ito nagsasalita. Ito pong buhay na ito. Buhay na kaluluwa po tayo mga kapatid. Ano pa po sabi? And with all thy mind. No? Tingnan niyo po, malinaw at sinasabi sa Kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Verse 38, this is the first and great commandment. Tingnan niyo po, great commandment, mga kapatid, no? Itong una at dakilang utos ng ating Panginoon. Kaya po, ano pa po sabi dito sa verse 39? And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Kaya po, yung mga neighbor natin, kahit po inaaway po ang church, pinagpipray pa rin natin sa Lord. Amen po? Kasi po, mahalaga po yan na ibigin natin ang ating mga kapitbahay, ang ating kapwa, mga kapatid. At ang pag-ibig po sa ating kapwa, hindi po porke nakagawa ng kasalanan, pababayaan mo na lang. Amen po? Kundi ayusin ang mga bagay na ito sapagkat iniibig mo siya sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? So yun po ang totoo, na ang tunay na pag-ibig, hindi hinayaan ang mali. Tama? Amen. Okay? Hindi hinayaan ang mali. Kailan ang mali? Mali. Ang tama ay tama. Dapat ipakita natin. Alam po ba, ang totoong pag-ibig, mga kapatid, sa iyong kapwa, sinasabihan mo siya ng kanyang mali. Amen po?
Yun po ang totoong pag-ibig. Hindi mo po dapat konsintihin po yun. Amen po? Yun po ang totoong Kristiyano. Yun po ang totoong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi baka po nakalimot siya na kanyang mga sinasabi, ang kanyang ginagawa, akala niya tama, in the sight of God, mali po pala. Tama po? Kaya ho mahalaga mga kapatid. Ito po ang mga bagay na ito, mga minamahal na utos po ng Panginoon, dapat ito po'y gawin po natin. Okay? So, ano pa po mga minamahal? Now, yun po ang number 1, to obey God's command. Sundin natin yung utos ng Panginoon. Okay? Sapagkat ang utos ng Diyos, hindi po yan mabigat. Amen po? Okay? Hindi po mabigat ang utos ng Diyos. Pangalawa, sa loob ng church, to maintain a good testimony inside and outside the church. Okay? Dapat i-maintain natin kung ano tayo dito sa loob, ganun din po sa labas. Amen po? Kung tayong Kristiyano sa loob, dapat sa labas ganun din. Hindi po porke na nasa church ka sa loob ka ng church, okay lang na kung saan maganda yung ugali mo pagdating naman sa labas, wala naman, hindi po yung totoo. Tama? Di ibig sabihin ay niluloko mo lang sarili mo. Tama? Okay? Kung ano ka sa loob, dapat doon ka rin sa labas, ganun ka rin dapat, mga kapatid. Okay? Kaya, sabi dito, to maintain a good testimony inside and outside the church. Mahalaga po yan. Kaya po, may utos po ang ating Panginoon sa Matthew. Basahin po natin, Matthew chapter 5, mga kapatid. No? Matthew chapter 5, ano sabi dito? Verse 16. Sabi po dito, let your light so shine, okay, before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Tingnan niyo po, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So, utos po ito ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kahit nan po tayo ay uusigin o ano mang sasabihin, ang malaga, tayo po ay Kristiyano galing sa loob, Kristiyano pa rin po dapat tayo papunta sa labas. Amen po? Parehas pa rin dapat po mga kapatid. Wala pong dapat pagkakaiba mga minamahal. Okay? Kaya ang gusto ni Lord tayo lumiwanag ang ating mga ilaw, ibig sabihin yung ating pamumuhay para makita ho nila ang mga mabubuting gawa na ginawa ng Diyos para sa atin. Para makita din ho nila at malalahati po yung ating Panginoon. To maintain a good testimony inside and outside the church. Ano pa po ang itinuturo ng ating Panginoon? Basahin po natin ang aklat po ng Philippians chapter 2, mga kapatid. Philippians chapter 2. Okay? Philippians chapter 2, verse 13. Sabi po dito ni Pablo, mga kapatid, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Kaya mahalaga po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, sapagkat ang Diyos, hindi naman natin ito magawa ang mga bagay nito kung walang Diyos sa atin. Amen po? Kaya siya ang gumagawa po para sa atin, mga kapatid. Malinaw po ang sabi ni Lord, ayon sa Kanyang mabuting kalooban. Kaya tayo ay naging ganito dahil po sa ating Panginoon. Kasi wala naman po tayong kakayanan na baguhin ang sarili natin kung tayo-tayo lang. Amen po? Kundi ang nagbago ng buhay po natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Do all things, verse 14, do all things without murmurings and disputings. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulungan o bulong-bulong at pagtatalo. No? Malinaw po yun. Yun po ang gusto ng Panginoon. Verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a corrupt and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, upang kayo maging walang sala
at walang malay, mga anak ng Diyos, na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Kaya po, mga kapatid, ay hindi po maiwasan minsan na tayo po ay nire-rebuke ng ating Panginoon. Amen po? Nire-rebuke tayo minsan ni Lord, mga kapatid. Okay? So okay lang po yan, nire-rebuke tayo. Ibig sabihin, tinutuwid tayo ni Lord, inayos po yung buhay natin ng ating Panginoon. Kaya makita ho natin dito, mga minamahal, okay, sa aklat po ng Titus, no, meron po sinabi po dito, mga kapatid, ang ating kapatid na Pablo, okay, kay Titus chapter 1, okay, sabi po dito, mga kapatid, Titus, okay, chapter 1, verse, okay, meron po din siya dito binanggit tungkol po sa tinatawag po na rebuke, no? Rebuke, okay? So, mahalaga po kasi ang rebuke po no natin pa. Verse 13, sabi po dito, this witness is true. Wherefore, rebuke them sharply. Tingnan niyo po that they may be sound in the faith, no? Sabi ni Pablo, ito ay patutuong tunay dahil dito ay sawayin mo sila. Tingnan niyo po, rebuke sharply. Nang matindi, sabi po ni Pablo, upang sila nawa ay mapagaling sa pananampalataya. Tingnan niyo po, so merong rebuke na nangyayari po, mga kapatid, ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, tinuturuan lang po tayo ng Diyos para po yung ating pananampalataya, mga kapatid, malinaw po na mapagaling, maiayos, maituwid, no, ng ating Panginoon. Sino ba naman ang magre-rebuke sa atin, di ba? Si Lord lang. Tama po? Si Lord, ang kanyang mga salita, ang siyang magre-rebuke sa atin, mga kapatid. Kaya po, huwag tayong masaktan. Amen? Huwag tayong masaktan pagka nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi part po yan ng pag-rebuke ni Lord po sa atin. Okay? At ito naman, puro salita yung ating binabahagi at pinapangaral, mga kapatid. At wala, sa pangaral ng salita ng Diyos, walang personalan. Amen po? Aral lamang po ng ating Panginoon kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sa aklat po ng Galatians chapter 6, mga minamahal, no? Doon po under the to maintain a good testimony inside and outside the church, okay? Galatians chapter 6, okay? Galatians chapter 6, verse 9, no? Up to verse 10. Sabi dito, and let us not be weary in well-doing. Huwag daw tayo mga himagod sa paggawa ng mabuti. For in due season, we shall reap if we faint not. No? Sa takdang panahon ng ating Panginoon, ay tayo mag-aani kung anuman ang ating kung hindi tayo mahimagod o hindi tayo mapapagod, no, sa ating paggawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. Verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Malinaw po, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, no, habang buhay pa tayo sa mundo. Sabi po dito, ibig sabihin pagkakataon, buhay pa tayo sa mundo. Sabi po dito, mga kapatid, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya, ibig sabihin sa loob ng church. So, importante po yun, mga kapatid, no? Kaya po, di po ba napakasarap po ng ating fellowship? Amen po? No? Napakasarap kasi po, tayo po ay gumagawa ng mabuti sa Panginoon. Ito po ang sinusunod natin, ang gusto po ng ating Diyos. Kaya nga po,
sa loob ng church, meron pong tinatawag na pag-uugali sa loob na po ito ng church. Ano po yon, mga kapatid? Ang sinasabi po ni Lord. Basahin po natin ang 1 Timothy chapter 3 verse 15, no? Sabi po dito sa wikang Tagalog, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, sabi po ni Pablo, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. So ang ugaliin natin sa bahay ng Diyos, yung kabutihan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ito po yung ebidensya, ito po yung prueba, ito po yung bunga, mga kapatid, ng pagligtas ng Diyos sa atin. So malinaw po na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Kasi po dito binabahagi ang katotohanan salita ng ating Panginoon. Kaya meron pong pag-uugali, mga kapatid, no? Kaya dapat po natin i-maintain yung ating mga mabuting patotoo sa loob ng church, maging sa labas ng church, mga kapatid. Now, number 3, to protect the church from sin and false doctrine. So, kailangan po, proteksyonan po yan ang church. Amen po? Sa paggawa ng mali. Pag gumawa ng mali ang kapatid, pag sabihin na mali ang ginagawa, tama, protektahan mo siya. Pinoprotektahan po natin, mga kapatid, sa mga kasalanan at mga maling doktrina. Kaya nga po, di po ba, pag nalaman natin ang pupunta sa atin na maling doktrina, mga kapatid, ay atin pa bang pakinggan siya na magbahagi? Okay? Mali na nga, nakita natin, maling doktrina, false doctrine. Di po ba? Ang laging binabanggit ay si ganito, si ganyan, si ganon. Di po ba? Okay? So, ito po ay malinaw na meron po tayong dapat gawin, no? Sa sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Now, ano pong sinasabi ni Lord? Okay? 2 John. Basahin po natin. 2 John, mga kapatid. Pangalawang John. Nandyan na ba po kayo, mga kapatid? Okay? 2 John. Okay? Chapter 1. Okay? Chapter 1 na po yan, ha? Wala nang chapter 2. Chapter 1, verse 9 up to verse 10. Sabi dito, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, take note, no? Hath not God. Okay? He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. So ang tanong, importante bang doktrina ni Kristo? Amen. Doktrina ni Kristo mahalaga, hindi doktrina ng tao. Amen po? Hindi kung ano mga sinasabi ng mga tao sa panahon ngayon. Ang sabi pa po dito ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral o doktrina ay kinaroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ama, ibig sabihin ng Diyos Ama at ang Anak na ating Panginoon Kristo. Verse 10, mga kapatid. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not in your house, neither bid him Godspeed. Kung sa inyo dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, anong aral nito? Yung doktrina ng Diyos, doktrina ni Kristo, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. No? Okay, baka ma-misinterpret natin to. Diba? Kaya, pag may pumunta sa bahay nyo, sabi ni pastor, huwag batiin eh. Kaya hindi mo gano'n, kapatid. Diba? Huwag mong sungitan yung pupunta sa bahay nyo. Di ba? Pag sinabi po na huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin, ibig sabihin, huwag mo nang pakinggan yung kanya mga ibahagi. Tama? Bakit po?
Sapagkat malinaw po mga kapatid, na hindi niya dala ang totoo at tunay na aral ng ating Panginoon. Malinaw po ang katuruan ng ating Diyos. Huwag na po natin siya entertainin po, mga kapatid. Okay? Bakit po? Meron ka ng tamang aral ng Diyos eh. Tama po? Okay? Meron ka ng totoong aral ng Panginoon. Kaya nga, dito po, masusubok, makita po ni Lord kung ang mga aral ba na pinapangaral na salita ng Diyos ay ating sinasampalatayanan at atin ba talaga naintindihan at naunawaan sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, malinaw po, ang sabi pa po dito mga kapatid, ni John, God speed. O tingnan niyo po, meron pang God speed. Diba? So, dito po, napaka-importante po mga kapatid, to protect the church from sin and false doctrine. No? Kasi po, ang church walang silbi kung hindi po niya ibanggitin yung mga bagay na hindi dapat gawin ng mga mananampalataya. Okay? Hindi dapat na panghawakan yung mga false doctrine sa kanya pong paglilingkod sa Lord. Anong silbi ng church? Kung hindi po gagawin. Amen po? Kaya natin ito tinuturo kasi ang gusto ni Lord, maprotektahan po tayo. Amen? Sa mga maling aral, mga false doctrine na yan, mga kasalanan sa mundo, ayaw po ni Lord yan, mga kapatid. Ang gusto po ni Lord, na tayo po ay protektado at protektado po tayo ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Titus, okay? Basahin po natin, Titus, chapter 1. Okay? Basahin po natin, Titus, chapter 1, verse 13. Okay? Up to verse 14. Sabi dito, sa wikang Tagalog, ang patutong ito ay tunay, nabasa natin ito kanina, dahil dito ay sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pagaling sa pananampalataya. Verse 14, mga kapatid, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at mga utos ng mga tao na nagsisinsay sa katotohanan, not giving heed to Jewish fables, mga kapatid, and commandments of men that turn from the truth. Tingnan niyo po, kasi sila, tumalikod na po sila sa katotohanan. Amen po? Ayaw po nila yun, mga kapatid. Okay? Ang gusto kasi nila, ang aral nila ay nakakabighani, no? Nakaakit ng emosyon ng mga tao. Yun po ang gusto nila para dumami. Okay? Siyempre, pag dumami naman ang church, ano yung kasunod pag dumami ang church? Siyempre, pag dumami ang church, marami din kita. Maraming collection. Tama po? Ganun po ang mga kaisipan po nila, mga kapatid. No? At malinaw po, mga minamahal, na napakahalaga na protect from the commandments of men. So malinaw po, ano pa pong sabi dito? No? Kasi po, ang kasalanan, tandaan po natin, ay ang paglabag sa kautusan po ng ating Panginoon. Okay? Whether you like it or not, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa 1 John chapter 3, no? Meron pong binanggit po dito, 1 John chapter 3, verse 4. Sabi po dito, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Tingnan niyo po, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Tingnan niyo po, mga kapatid. So malinaw po yon na ang church dapat protektahan mula sa kasalanan at doon sa mga maling doktrina. Kaya po, alam na po natin yan, mga kapatid. No? Marami ngayon mga nagbabahay-bahay. Okay?
nagbabahay-bahay. Okay? Noong unang panahon, nung ako po ay binabahagi na nila dati, ay ibibigay nilang pamphlet na yan, sabi nila, donasyon lang. Pero ngayon wala na kasi nahalata na sila ng tao. Okay? Donasyon lang po sa printing lang ng papel. Hindi ho ganun mga kapatid. So malinaw po na ang salita po ng Diyos ay libre po yan na dapat po ay ibahagi sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. Colossians chapter 2, mga kapatid. Colossians chapter 2, verse 22. Anong sabi dito, mga kapatid? Sabi dito, which all are to perish with the using after the commandments and doctrine of men. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Tingnan niyo po, utos at mga aral ng mga tao. So hindi ho tayo dyan, mga kapatid. Hindi tayo panig dyan. Ayaw natin ang utos at aral ng tao. Ang gusto po natin ay ang utos at aral po ng ating Panginoong Diyos. Saan natin masumpungan? Sa banal na kasulatan. Para po hindi tayo madaya, mga kapatid. Para hindi tayo mapahamak sa ating buhay na ito, mga kapatid, ay dapat alamin natin ang katotohanan ng mga salita po ng Diyos. Dapat ay sundin natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan to protect the church from sin and false doctrine. Number 4, to worship, praise, and glorify God inside the church. Dito po yan sa loob ng church. No? Tayo po ay sumasamba sa Panginoon. Okay? Sumasamba ba tayo sa Lord? Amen. Amen. Sumasamba tayo sa Lord eh. Nagpupuri ba tayo sa Diyos? Amen. Amen. Gino-glorify ba natin si Lord? Amen. Yes. Dito po sa loob ng church. Sapagkat mahalaga yung ating pagsamba. Alam po ba, hinahanap ni Lord yung mananamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap po ni Lord. Basahin po natin, mga kapatid. Okay? John, chapter 4, verse 23. Okay? Anong sabi po ng ating Panginoon? Sabi dito natin pa Yesu Kristo, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Sino daw hinahanap ng Ama? Yung mga totoong mananamba sa Kanya, na sambahin Siya sa Espiritu at katotohanan. So may hinahanap po si Lord. Ito po yun tayo. Ang gustong ni Lord na Siya po'y ating sambahin. Verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So malinaw po, mga kapatid, in spirit and in truth. Ibig sabihin po, hindi lamang sasambahin sa Espiritu, kundi maging sa katotohanan. Ibig sabihin, tama yung pagsamba mo sa Lord. Tama? Ibig sabihin, totoo yung mga aral na ating pinanghawakan sa atin pong paglilingkod sa Lord. Kasi ang pagsamba po, tinuturo na po yan ang banal na kasulatan. Amen? Nandito na po yan. Hindi na po natin pwedeng baguhin. Amen po? Nandito na po yan, nakasulat na. Kaya, hindi pwedeng sasabihin na, ay magdagdag tayo ng ganito, magganito tayo para marami tayong maakit. Kasi, ano na ngayon eh? Gen Z ba ngayon? O Gen A? Generation ano ba tayo ngayon? Kasi, para maano natin sila, makuha natin ang kanilang mga kaluluwa. Diba? Para sila ay ating madala sa simbahan. Kaya ang gagawin natin ito, mag-practice tayo ng sayaw sa ating paglilingkod sa Lord. Pagsamba. Kaya nagpa-practice po yan, mga kapatid. Ang hindi dancer sa labas, nagiging dancer. Oh, maglagay tayo ng mga ilaw. Di po ba? Hindi pa kontento. Yung ilaw parang hindi naman sumasayaw. Palitan natin ang ilaw na sumasayaw. Kaya gaganon-ganon niya ang ilaw, marami, masimbahan. O diba? Anong kalabasan? Club.
Tama? Oh. Entertainment ang ginagawa. Sayaw yan, sayaw. Gaganon-ganon yan. Gaganon-ganon yan sila. Tapos may tamborin pa. Lakas. Di ba? Oh, tapos may drum set yan. Kumikindot-kindot din yan sila. Di ba? Gaganon-ganon din po yan sila. Kasi sumasayaw po sila eh. Para maakit yung emosyon ng tao. Madala. Di po ba? Yan po ngayon ang mga simbahan. Mga kapatid. Para sila dumami. Okay? Pero, ang tanong, yun po ba ay utos ng Diyos? Hindi po. Ang utos ng Diyos nandito na. Anong klaseng pagsamba ang ating dapat gawin? Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ganon po ang turo ni Lord. Hindi sinabi ni Lord na sambahin ninyo ako na sumayaw kayo. Tapos maglagay kayo ng mga ilaw. Yeah? So, ang kalalabasan ngayon ng maraming church ay akala mo ay beer house. O, di ba? O, hindi po yung ganon. Ito po ang turo ni Lord. Sambahin siya sa Espiritu katotohanan at ano pa po ang kanyang sinasabi po, mga batid, sa kanyang church. Colossians chapter 6 at chapter 3. Verse 16, ano pa po? Nung tinuro po ni Lord sa church ng Colossus, sabi po ni Lord, sa pagitan ni Pablo, let the word of Christ dwell in you, richly in all wisdom. Kaya po pinapangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi po, ang gusto po ni Lord, manahan sa atin ng sagana ang mga salita ng ating Panginoong Kristo. At ang sabi po dito, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Kaya ho ang pag-awit, mga kapatid, may mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual, at umaawit ka dapat na may biyaya sa inyong mga puso sa Panginoon. Kaya po ang pag-awit galing sa puso. Amen po? Okay? Kasama bang uso? Kasama kasi umaawit ka eh. Di ba? Kasama yun. Pero kailangan galing sa puso. Kasunod ay nguso. Awit tayo. At hindi naman required na magandang boses mo. Di ba? Pangit ang boses mo. Wala akong ganun sa Lord. Mga kapatid. Ang mahalaga ang puso mo, bukas na umaawit sa Panginoon, nagpupuri ka sa Lord. Yun po ang gusto ni Lord. Amen po? Alam niyo po ba? Ito po ang good news, mga kapatid. Kahit man ang boses natin, mga kapatid, ay sintonado, kapag ka ang puso mo ay totoong nagpupuri, umaawit sa Lord, alam niyo po ba, babaguhin po ni Lord yan. Pagagandahin ni Lord ang boses mo. Totoo po yan, mga kapatid. Kasi ang boses ko dati ay hindi mo maintindihan. Pero salamat sa Lord. No? Si Sister Agnes, ganun din. Yung boses niya dati, parang lalaki yun. Diba? Ngayon, lalaki pa rin. Diba? Pero ang biyaya pa rin ng Diyos, nandun pa rin. Yung kanyang pagpupuri po sa ating Panginoon. Okay? So, ayusin po ni Lord lahat yan. Huwag tayong mangamba na, pastor, nahingi ako kasi ang boses ko pangit. Hindi ho. Inaawit mo yan para kay Lord. Amen? Hindi naman yan inaawit para kay pastor. Yun pong totoong pagsamba sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ang totoong pagsamba sa Diyos, hindi po yan human invention. Amen? Hindi dapat human invention. Marami ngayon, mga human invention na eh. Di po ba? Marami ngayon, no? Maraming mga instrumento, kaya tuloy ang mga pagsamba nila ay hindi naging maayos po at naging matagumpay. Okay? So malinaw po yun, mga kapatid, no? To worship, praise, and glorify God inside the church. Kaya nga po, mga minamahal, ay gusto ko pong basahin po sa inyo, mga kapatid, aklat po ng Romans chapter 15. Meron pong binabanggit po dito ang ating kapatid na Pablo. Romans chapter 15, okay, verse 6. Okay? Sabi po dito, that ye may with one mind and one mouth
glorify God. So, dapat pala tayo ay merong isang kaisipan, no? At isang, ano pa? At isang bibig. O, di po ba? Isang bibig. Ibig sabihin sa pag-awit, no? Sa isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos, sabi dito, no? One mouth glorified God, even the Father of our Lord Jesus Christ. So malinaw mga kapatid, yun po ang tunay ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Okay? So, ano pa po? Sabi po dito sa 1 Corinthians, basahin po natin, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi po dito, whether therefore ye eat or drink, no, hindi lang ako natatapos po dyan, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Gawin natin para po sa kaluhatian ng ating Panginoon. Kaya sa loob ng church, merong pagsamba, merong pagpupuri, merong paglulahati sa ating Panginoon. Ito po ang ginagawa sa loob po ng church, mga kapatid. Kaya po, the things to do inside the church, ito po yon as follows: to obey God's command, to maintain a good testimony inside and outside the church, to protect the church from sin and false doctrine, to worship, praise, and glorify God inside the church, and number 5, panghuli po, to keep the church ready for Jesus' return. Ready na po ba tayo? Halimbawa, mamaya darating si Lord, ready na kaya tayo? Always ready. Yes, dapat always ready po, no? Sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, dapat gagawin natin, araw-araw mag-pray tayo sa Lord. Tama? Magbasa ng salita ng Diyos at dumalo sa gawain ni Lord. Yun po kasi ang paghanda. Amen po? Sa pagdating po ng ating Panginoon. Kasi po, whether you like it or not, si Lord po ay darating, mga kapatid. No? Matthew chapter 24, sabi po dito, basahin po natin. Matthew chapter 24, verse 44. Therefore, be also ready, for in such an hour as you think, not the Son of Man cometh. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. So tingnan niyo po mga kapatid. Ito po ay napapaloob during the time noong panahon po ng Israelites, na kung saan po ay kanyang pinahayag po ito at kanyang sinabi, di po ba sa Lumang Tipan napakaraming mga tinatawag po na prophecy, no? Tungkol po sa ating Panginoon Kristo. Kaya dito po ay paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Okay? Sa second coming of our Lord Jesus Christ ay sa final phase of salvation po natin, darating din po yan na hindi natin alam. Amen? Ang ating Panginoon. Okay? Sa kanyang pagbabalik. Yun pong tinatawag na second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya sa buhay natin ito, tinuturuan tayo ni Lord na dapat po tayo magpatuloy, maging handa ang buhay po natin, tama? Sa araw-araw po nating buhay, sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat malinaw po, sabi din po dito ng 1 John, basahin po natin, chapter 2, mga kapatid, okay? 1 John, chapter 2, verse 27 at the verse 28, sabi dito, but the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and in truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sinuman. Ngunit, kung paano kayo'y tinuturuan ng Kanyang pahid, no? Sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo,
at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuruan ito, ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Tayo po ba ay tinuruan ni Lord? Yes. Si Lord po ang siyang nagtuturo po sa atin, mga kapatid. Kaya dapat ang katuruan ng Diyos, mananahan po sa atin. Verse 28, And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before Him at His coming. Tingnan niyo po, malinaw po, no? Na sa pagpapahayag ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Sa kanyang takdang panahon, sabi ni John, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. So malinaw po, mga minamahal, na ito po ay sa atin pong paglilingkod na ito ay dapat lagi tayong handa sa mga salita po ng ating Panginoon. Handa tayo sa dating ng ating Panginoon sapagkat ay malinaw po na sa atin pong final phase of salvation na may gawa po nito ang ating Panginoon, mga kapatid, ay dapat po tayong maniwala sa sinasabi po ng ating Diyos. Okay? So, 1 Corinthians, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15. Okay? Verse 51 hanggang sa mga sumusunod. Sa wikang Tagalog, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Okay? Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yung natutulog, hindi yung literal na tulog, kundi yung mga patay ang tinutukoy po dito. Mga patay na kay Lord. Verse 52, In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Tingnan niyo po, mga minamahal, no? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, no? Sa pagtunog ng trompeta o pakaka, tingnan niyo po, ang mga patay kay Lord ay bubuhayin. So, papalitan sila ng incorruptible body at sila at tayo daw lahat na mga nasa Kanya, of course, ay babaguhin. Sapagkat kailangan sa verse 53 na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At ito'y may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Incorruptible body, mga kapatid. Hindi na po siya mamatay, hindi na po siya mahirapan. Sabi po ni Lord. Next, death is swallowed up in victory. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong mga kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wika na susulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Malinaw po yun, mga kapatid. Death is swallowed up in victory. So, napakasarap po. At ang gagawa po nito, hindi tayo, kundi ang ating Diyos. Kaya hanggang ngayon, hinihintay pa po natin yung ating Panginoon. Hinihintay ba natin? Amen. Kailan ba tayo maghanda? Amen. Lord, kahit ano na lang. Hindi ko ganun, mga kapatid. Kailangan tayo maging handa sa lahat po ng aspeto ng buhay po natin sa pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam yon, mga kapatid. Sabi ni Lord, kahit po ang anghel, kahit sino man, hindi po nakakaalam o hindi po nila alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Sabi ng Biblia, pag may nagsasabi daw na darating si Lord sa 2028, 2026, huwag natin paniniwalaan po. Sapagkat wala po nakakaalam, mga kapatid, sa pagdating po ng ating Panginoon. Kaya dito po, the important things inside the church, malinaw, to obey God's command, to maintain a good testimony inside and outside the church,
to protect the church from sin and false doctrine, to worship, praise, and glorify God inside the church. Number 5, to keep the church ready for Jesus Christ's return. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-aaralan. Amen? Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Lord. Tuloy-tuloy yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ay lagi tayong handa sa ating mga buhay sa harapan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. Nawa, pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos at sa Kanya po ang lahat na karangalan at kaluwalhatian. Tayo lahat po